Sige, maigsoon. Malandong ta. There is proverbio nga pinamudya. Ako sa tangga programa ta, no? Sa kining matukan ta ba? Tukan sa laway. Yun ang maining coffee. Proverbio 15 ta. 15 versikulo. Gapon na to itong napamalandungan tong verse 29, no? Nindot kay balik-balik ko ning maong bersikulo, ha? Nga matter pa din Solomon, the Lord is far from the wicked. Ang Ginoo daw, ang Diyos, halayo sa mga taong dautan. Halayo sa mga taong dautan. Mawala na, mga igsoon, nga hindi in term pa sa magka-muritsing kung sa naong pa marang o hilamos ba magkumuritsing ang naong sa katao kung maghimo siya dautan. Wag ayo ba, no? Layo as panalangin sa Ginoo. Ang layo mas panalangin sa Ginoo, pastor, kay mismo ang Ginoo layo man pud sa iya, sumapa sa mga verse. Hindi siya tabangan ang tao maghimog dautan magsundi gyud tabangan si Ginoo, iduot pa si Ginoo. Manang yun dito sa Isaias. Isaias ang magsaon. Ako naman gibasa sa una. Tumasawin ako kadali ni. Ang sadagi yung di, pastor. Di sa Isaias 50. 7. Unya, versikulo. Ingon di, versikulo 20. But the wicked are like the troubled sea. Ang mga dautan samas kanang usa ka dagat nga nagubot. Sa paghihan nagubot ang dagat na bang kung kusog hangin magsuon dagkong balod, no? Mo ni gipakasama ang usa ka taong dautan sa usa ka nagubot nga dagat. But the wicked are like the troubled sea when it cannot rest. Mao gyud na siyempre. Wag undag dili bitaw pareha ng way hangin, way kusog hangin magson alinaw kay dagat eh. Kasi mag-walking minimal diri sa coastal road is Davao. Panahon gani nga kusog hangin, saba kay dagat, saba gyud, no? Unya dakong balod. Pero kung waga na hangin mo ikson, pati linawa. Mao ni ingo pa ni Solomon din apan unsa daw ang mga dautan? Apan ang mga daang dautan masamas dagat nga nagubot, kay kini dili makapahulay, ug ang iyang mga tubig nagasabyag sa lapok o sagbot. Mamagin ang mga taong dautan, no? Magsuot. Ano nang kinabuhi sa mga taong dautan, himog kadaot, ngatos uban. Verse 21. There is no peace, saith my God, to the wicked. Grabe, no? Wala dahi kalinaw, pakigdait, alang sa dautan, matod pa sa Ginoo. Mana maigsoon kita gina-remind ta aron nga makabaton tag kalinaw, makabaton ta og malinawong kinabuhi. Subay gyud ta sa unsay ginaingon sa Biblia. Manang mali tong mga sa unang panahon mingon nga ay gumugbasag Bible kay kabuang baya na. Daghang kay guway ada mga taong di mo basag Bible magson, di maminaw, mga buang hinuon. Sa gibuangan pastor, buang sa bino, nabuang sa droga, umasap nabuang sa gugma. Ang pagkabuang pero ang mga taong karon na nga pamalandok sa pulong sa Ginoo nagatuman ini makabaton og kalinaw.
Sige. O na, magigsoon na. Nindotan ng bersikulo. Ay mo kalimutan na. Proverbio 15, bersikulo 29. Pero pa may pasumpay. Ako lang ng ugma ato ng gapon pagtagad. Sige, ato ta magigsoon sa padayong pag-isgot. Ako na igingon ni Worsby. No? The world changes. Circumstances change. We change. But God's word never changes. Tinood na, no? Ang kalibutan, kakausap, bitaw magsuon. Kakausap ang kalibutan. Sa una ha? Sa gagmay pa mi. Sa mga batanon pa mi. Alas 7 sa buntag, pwede pa na painitan ang bata. Mga bago pang himugso. Kaya mag-init sa adlaw, no? Sunlight. Bisa alas 7, alas 8, okay pa kayo sa una. Karon, okay bitaw ming malo, basta alas 6:30 na. Alas 6:30, ha? Buntag. Init na kayo. Init na, manang sayo pag yun mulakaw. The world changes. Sa ubang nasod may ison, mawagid ka usab. Circumstances change, bitaw, mga panghitabo, mga ison. Mga panghitabo, gakausab. Usan niya na may ison. Kausab ang batasan sa tao, sumapa diya sa Timoteo. We change. Kita sab, gakausab. Sa una, bisan pa og tibok adlaw, magdulag basketball. Way kapoy, oy. Pero karon, wala na. Kato si Brother Doming, itong namatay ba, sabi niya siguro, okay pa kayo, kay kusog ba, kay ito mo, mangayam dari sa Mount Apo, niya kay 68 naman dahil siya, 68. Kat-kat pa itong kahoy nga, nakagunit sa gabok, itong kaluya na kita. Apan, mga ison, yes, the world changes, mga panghitabo gakausab, we change, gikan sa pagkabata noon, nga tos pagkatiguang na, muna ito ang kahimtang. But God's word never changes. Apan ang pulong sa Ginoo mga ison, wala gyoy pagkausab. Yung pa ni Christ Matthew 24, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Panang yung pulong, dili good taliwan. Wala man yung langit o yuta. Apan ang pulong sigun magabilin sa walay katapusan. Muni niya itong sandigan. Munang kita, no? Dili kita mo kanunay mamalandong ang atong mga pagtuo, mga decisions, kaya nakabase sa Bible. Remember na ko itong gingon ni David Gasuti yan. Yes, David, sa Psalm 11, yun niya sa verse 3, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Kung ang mga patukuranan magunob, so may buhaton sa katauhan si Ginoo. What can the righteous do? Muna nga, dili gun magunob, madaot, maguba, or ma-destroy completely ang Bible higala. Kaya original nga Bible, Thomas Langit. Muna nga, muna itong santigaan. Pulong sa Ginoo. Kung ato mga decisions, ginabase na to sa pulong sa Ginoo, daghang musupak, pero dili sila magmalaw tayo. Remember na ko itong gingon lagi ni Voltaire, saka atheists, di mo to o Ginoo, gusto niyang i-destroy ang Bible. So, matod pa niyang 100 years gikan sa iyang pagingon, wa na nakuloy Bible. So, nagprinta siya, may printing press na sa una, mga leaflets, mga basahon, mga pag-discredit sa Biblia. Pagkamatay ni Voltaire, wa ganin after 100 years, 10 years after pa lang,
ang printing press nga nag-print niya itong mga basahon against the Bible. Nahimo inoong printing press nga kahimo nag-imprint ng mga Biblia. Wala kita pwede ka sukol wag sa Ginoo. Di si Apostol Paul sa pa siya makabig, si Saulo pa siya. Yang gilotos ang mga Kristiyanon. Di ba? Padayon siya sa paglutos, dito siya gikabis Ginoo sa dalan sa Damascus. Sinihitabo. Kabig siya sa Ginoo. Iyon niya, kinsa kabag Ginoo. Iyon niya, ako sa Jesus ginulutos. It is hard for thee to kick against the pricks. Malisod alang nimo, Saulo, ang pagpatid sa mahait nga butang. Lisod kayo sukul tas Ginoo magsaon. Pwede. Sige. Tas niya to ang pagpamalandong, no? Pulong sino. Now, guys, mga igsoon, dinis tong programa, ang Attorney Lemuel, ang is katong sa regeneration, pagka-born again. Atong ginisgutan sab, ang kaiglisyahan sa atong Ginoong Jesucristo. O salamat tungod kay kining saad sa Ginoo nga iyang ubanan ang iyang iglesia. At first o sapato, no? Originally ang Jerusalem Church. Nanganak. Hantol karon nagapadayon, maiksaon ang pagdaghan sa kasimbanan sa Ginoong Jesucristo nga susama rag doktrina sa original nga iglesia nga Mount Jerusalem Church. Way pagkausab higala. Wala pagkausab nga mga teachings. Ugusan niya na is kining pagtulunan sa iglesia sa Kristo nga walay mga women preachers, walay mga babay nga gitawag sa Ginoo nga mga mahimong minister na mo kuan kanang ano bang magpastor, walay magpastor nga mga babae. Usa na sa kung gano'n ang gina-emphasize, no? Mo din naminaw sa programa din sa Dipulog, din sa Mbuanga, din sa Pagadian. Ang dominion ni, no? Nga sa Bible, sa Biblia, ang gitawag sa Ginoo nga dumala sa iyang kasimbahanan, mga kalakinan. One of the qualifications of a minister or of a pastor, kaya minister or pastor mauraman na bishop, mauraman siya elder, sarana siya nga nagdumalag simbahan. Usa sa mga qualifications so sa ganito, he must be a husband of one wife. Kung magminyo siya, usara yung asawa, dili daghan. Mga pastor dili pwede ma-disqualify gyud ta basta mga sawag daghan. Usara o kung yun na ni Apostol Paul sa unang Timoteo 3. So ato na kanina ginabalik-balik tungkol kaysa itong panahon gulo maigsoon, no? Maron di po mapangka nga malay pastora sa Biblia, di na magpatawag og pastora o saman pastor na pastor. Mambayaron niya ang atong speaker karong Sunday mo si pastor. Siya pastor ba? Si pastor. Pero tanaw, abi man ako lalaki ba man di ay. Muna pag-usab maigsoon. Pero salamat sa Ginoo tungod kay ang iyang kasimbahanan. Wa gyud na mausab. Sukad na sa pagtukod ni Christ ang iglesia sa iyang kapanonan until now. Walay mga women preachers ang iyang kasimbahanan. Kasimbahanan si Ginoo. Kaya bawal malagi ng magbaton og mga doktrinang hinimog tao. O sana sa mga human doctrines maigsoon. O sana. Si Apostol Paul, patay oras, may pila na kami ng minuto maigsoon. Kaya sa unang Timoteo 2:12, sa tuyong ni Paul, matod pa niya, dili ako buot nga
ang mga babae magapanudlo. Asa magpanudlo pa sa iyang balay, di sa iglesia. Sa balay, siyempre, panudlo siya sa iyang mga kabataan. Pero di sa kasibanan, sa kaiglesiyan, sa Ginoo, di pwede. Masawa na ako kadali, napatay minuto na lang. 1 Timothy chapter 2 and then verse 11. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Manaingon din ni Apostol Paul. Niya kasi may nagsuguan Iayar ba ni Pablo? No. 1 Corinthians 14. 34 to 37. 37. Ingon dito nga, kining akong gisulat kanyo mo isugo gikan sa Ginoo. O alte oras magsunod mo ato ni padayon gihapon kining atong paghisgot pagtuon sa pulong sa Ginoo. Higala kung pagkamasay ay misay, come to repentance and then trust Christ as your Lord and personal Savior. Hantod ugma samang takna samang istasyon inyong mga kahigalan sa kahanginan Andres Atob Jr. o kasab atong kauban nitong programa, Attorney Lemuel Atop, manamilit kami magaingon ang Diyos, magkapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.